Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Tiangira. Dito po ang aking detailed devotion para sa ating 36th birthday devotion na pinamagatang paano ba maglingkod sa Panginoon. At ang topic po niyan ay Bishop. Ang Bible verse natin ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2. At sabi po dito, shepherd the flock of God. So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Sa Tagalog naman, pangangalaga sa kawan ng Diyos. Ngayon, bilang kapamaranda at isang saksi sa mga paglulusa ni Kristo, at bilang pabahagi sa kaluwalhatiang hihahayag, ipinapakiusap ko sa mga natanda sa inyo na napangalagaan ninyo ang katawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukas sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi sa sigasig. At teachings po natin ngayon ay in the New Testament, the terms bishop, pastors, and elders refers to the same office. Ang sabi nga po dito, the Bible teaches the priesthood of all believers. Ito nga po yung sabi mo, yung Bible po, gusto niya tayo turuan na maging priest tayo lahat, yung mga followers niya, diba? Kasi diba madami mga, yung mga nahiwasan yung mga believers, diba? Mga fellowship ganyan. Yung turo ng Bible na tayo lahat na the believers na priest tayo lahat. Kasi diba may mga may mga matataas na, kunyari, priest, bishop po, diba, sa mga ibang tatawagin, diba, mga ganun. Pero sa Bible po, tinuturo po doon na maging price po tayo lahat, yung mga believers niya, kumbaga pantay-pantay yung mga believers niya. And number 3 naman po, Christian must serve God in various altars. Ito naman po, ito pong Christian, kung hindi po dapat, yung altar kasi natin, kung saan tayo, kunwari, wala po yan sa, natin, kunwari, estudyante tayo, katulad kung estudyante tayo, sa school tayo maglilingkod, kung yun yung pinaka-altar natin, ibig sabihin, sa school tayo maglilingkod, hindi yung parang, nasa church lang, kaya tuwing Thursday, tuwing Sunday, gano'n lang, doon lang tayo maglilingkod, hindi po, kailangan, everyday tayo naglilingkod kay Lord, diba? And sa applications naman po, number 1, seek a church where you were empowered to serve. Ito nga po, purihin mo yung church kung saan ka na empowered ka. Kunwari, nurse ka, yung altar mo sa hospital, diba? Doon ka mag-serve. Lahat ng posisyon, lahat ng mga trabaho, kung saan yung trabaho mo, doon ka mag-serve kay Lord kasi yun yung altar mo. Hindi lang talaga siya tuwing Sundays ba, kundi everyday dapat tayo naglilingkod kay Lord. Number 2, seek a church where you can be held accountable. Yun nga, kung saan ka accountable, maglilingkod ka sa Diyos, sa church, doon nga sa church kay Lord. And number 3 po, seek a church that aligns more closely with the New Testament. Ito po, yung gusto kasi ng yung sa church, dun maganda maglingkod kayo sa tinuturo sa New Testament kasi yun talaga yung wala pa masyadong mga tawag dito, wala pa masyadong mga parang wala pang masyadong mga dun sa New Testament yun. Kasi sabi nga dito sa New Testament na Colossians chapter 3 verse
22-24. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart, with reverence for the Lord. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as well as reward. It is the Lord Christ you are serving. Sa tagal ng mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gagawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Kasi diba, yung si Lord kasi hindi lang siya nasa church, nasa lahat siya ng bagay eh. Kaya kahit saan pa dahil siyang panungguran. Kaya nga kung saan nga tayo, diba? Kung anong katungkulan natin, kung student tayo, ang altar natin sa school. Kaya doon tayo maglilingkod. Kasi andun si Lord. Diba sabi nga ito, ano na ito? Ang ganda nito na yung kahit walang nakatingin. Diba? Kasi yung iba, diba parang kung tao. Pag may nakatingin, parang naglilingkod sila, pero pag wala na rin. Maganda to na maglingkod tayo sa Panginoon ng puso na may takot sa Panginoon. Kasi doon mo talaga makikita na totoo yung paglilingkod mo kay Lord. Na kahit walang nakatingin, ginagampanan mo pa rin yung katungkulan mo para sa Kanya. Kasi kahit walang nakatingin, alam mo may nakatingin talaga sa'yo si Lord yun eh. Kasi lagi tayo nakikita at kasama natin siya. Wala tayo matatago sa Kanya, diba? Kahit isa, alam niya na ito na magtanggalan natin. And ayun lamang po ang aking devotion niya. Sana kung may natulog, huwag natin itong kalimutan i-share sa atin